Sa Sakamoto Days, Chapter 265, lalo pang tumindi ang laban ni Taro Sakamoto at Kei Uzuki at malinaw na papalapit na ang serye sa pinakamahalagang yugto ng kwento. Hindi lamang aksyon ang ipinakita sa kabanatang ito, kundi maging ang mga pahiwatig tungkol sa magiging kapalaran ni Sakamoto. Habang nagpapatuloy ang kanilang labanan sa loob ng amusement park, unti-unti ring inilalatag ng may akda ang tensyon na maaaring magbago sa takbo ng buong serye. Nagsimula ang chapter sa paglipat ng eksena kina Kindaka at Boiled na abala sa paglilinis sa mga natitirang asasin ng JAA. Habang ginagawa nila ang kanilang misyon, napansin nila si Atari na tila kalmado lamang habang gumagamit ng kaniyang kakayahang manghula. Kasama rin niya si Dr. Asakura na nagbigay ng isang mahalagang pananaw tungkol sa buhay. Ayon sa kaniya, kahit ang isang tao ay mamamatay tao, hindi nito inaalis ang katotohanang isa pa rin siyang buhay na may halaga. Sumang-ayon dito si Atari, ngunit ipinakita rin niyang ang hinaharap na kaniyang nakikita ay puno ng panganib at halos wala ng pag-asang maiwasan ang trahedya. Habang sinusuri ni Atari ang kaniyang nakikita, sinabi niyang ang kinabukasan ng mundo ng mga asasin ay nakasalalay sa isang napakahalagang pangyayari. Ayon sa kaniyang prediksyon, kapag tuluyan ng nagising ang tunay na personalidad ni Uzuki, wala nang sino man ang makapipigil sa kaniya. Ang pahayag na ito ay napakahalaga dahil ipinapakita nitong hindi pa natin tunay na nakikita ang buong kapangyarihan ni Uzuki. Sa halip, tila ang lahat ng personalidad na nasa loob niya ay unti-unti nang nagsasama-sama at maaaring may mas mapanganib pang anyo na naghihintay na lumitaw. Pagkatapos nito ay bumalik ang kwento sa pangunahing labanan nina Sakamoto at Uzuki. Makikita ang wasak na merry-go-round, bunga ng matinding banggaan nilang dalawa sa nakaraang chapter. Napansin ni Sakamoto na kahit tila nawala na ang personalidad ni Takamura, nananatili pa rin ang kakaibang presensya ng kanyang nakamamatay na espada. Maging si Uzuki ay tila nagtataka kung ang mabagsik na pagnanais na pumatay ay nagmumula pa ba kay Takamura o nagsisimula na itong maging bahagi ng sarili niyang pagkatao. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng chapter dahil ipinapakita nitong nahihirapan na rin si Uzuki sa kaniyang sariling isipan. Sa unang pagkakataon, tila hindi na siya sigurado kung sino ba talaga siya. Ang mga personalidad na matagal nang naninirahan sa loob niya ay nagsisimula ng maghalo, dahilan upang maging mas hindi mahulaan ang kaniyang kilos. Maaari rin itong ituring na tahimik na paghingi niya ng tulong. Dahil sa kaibuturan ng kaniyang isip, ay tila gusto niyang may magpalaya sa kanya mula sa kaguluhang ito. Hindi naman nagpahuli si Sakamoto. Tulad ng kaniyang nakasanayang estilo ng pakikipaglaban, ginamit niya ang anumang bagay na nasa paligid bilang sandata. Kumuha siya ng isang rifle mula sa shooting gallery at agad itong pinaputok laban kay Uzuki. Ngunit dahil sa napakabilis na galaw ng kalaban, mabilis nitong nalapitan si Sakamoto. Sa halip na mataranta, ginamit ni Sakamoto mismo ang peking rifle bilang panangga laban sa espada ni Uzuki. Muli nitong ipinakita ang kaniyang pambihirang kakayahan na gawing sandata ang kahit pinakasimpleng bagay. Mula rito ay naging mas mabilis ang palitan ng mga atake. Sa isang malakas na sipa na ipadala ni Sakamoto si Uzuki paitaas. Hindi siya nagatubiling habulin. Ito gamit ang isang bungee ride sa loob ng amusement park. Isa ito sa pinakakahangahangang bahagi ng chapter dahil pinagsama ng may akda ang matinding aksyon at malikhaing paggamit ng paligid. Habang umaakyat si Sakamoto gamit ang atraksyon, naghihintay naman si Uzuki sa ere upang muling sumugod sa kanya. Sa gitna ng makukulay na paputok sa kalangitan, muling nagbanggaan ang dalawa. Napakaganda ng pagkakaguhit sa eksenang ito dahil ang magagandang fireworks ay nagsilbing kabaligtaran ng madugong labanan. Habang tila nagdiriwang ang buong amusement park, dalawang pinakamalalakas na asasin naman ang walang awang nagsasagupaan. Nagawang sipain ni Sakamoto si Uzuki, ngunit sa parehong sandali ay naitulos naman ni Uzuki ang kanyang espada sa balikat ni Sakamoto. Pareho silang nagtamo ng pinsala, ngunit walang sino man ang nagpapakita ng balak na umatras. Dahil sa tindi ng kanilang banggaan, bumagsak sila sa isang Ferris wheel na may sakay pang mga ordinaryong tao. Nakakatawa ngunit kakaiba ang naging reaksyon ng mga sibilyan. Sa halip na lubos na mataranta, ang ilan ay nagsimula lamang magsabi na gusto na nilang umuwi.
Isa itong klasikong estilo ng Sakamoto Days kung saan pinaghahalo ang seryosong aksyon at kakaibang komedya kahit nasa gitna ng napakadelikadong sitwasyon. Samantala, muling bumalik ang eksena kay Atari. Dito ibinigay ang pinakamalaking cliffhanger ng chapter. Matapos makita ang magiging resulta ng laban, sinabi niyang iisa lamang ang malinaw sa kaniyang prediksyon, ang laban na ito ay hahantong sa kamatayan ni Sakamoto. Hindi niya ito sinabi bilang posibilidad lamang, kundi bilang isang kapalarang tila nakatakda ng mangyari. Dahil dito, agad na nabalot ng matinding kaba ang pagtatapos ng kabanata. Gayunpaman, maraming tagahanga ang naniniwalang maaaring hindi literal ang kahulugan ng prediksyong ito. Sa mga diskusyon ng komunidad, may mga nagsasabing ang simbolo ng kamatayan ay maaaring tumukoy sa malaking pagbabago sa buhay ni Sakamoto at hindi sa kaniyang pisikal na pagkamatay. Posible ring ang mamamatay ay ang katauhan niyang kinatatakutan bilang alamat ng mga asasin, habang mananatili naman ang simpleng pamilyadong si Taro Sakamoto. Isa lamang itong teorya ng mga tagahanga at hindi pa ito kinukumpirma ng manga. Sa kabuuan, ang Sakamoto Days Chapter 265 ay hindi lamang tungkol sa isang napakagandang laban. Isa rin itong kabanata na naghahanda sa mga mambabasa para sa posibleng pinakamalaking pagbabago sa buong serye. Patuloy na ipinapakita ang pagkalito ni Uzuki sa kaniyang sariling pagkatao, habang si Sakamoto naman ay nananatiling determinado na tapusin ang laban nang hindi isinusuko ang kaniyang mga prinsipyo. Ngunit matapos ang nakakakabang prediksyon ni Atari, nananatiling malaking tanong kung maililigtas pa ba ni Sakamoto ang kaniyang sarili o kung may ibang kahulugan ng kamatayang nakita sa hinaharap. Isang bagay lamang ang malinaw, ang susunod na kabanata, ang magbibigay ng mas malinaw na direksyon sa kapalaran ng dalawang pinakamalalakas na karakter sa kasalukuyang yugto ng Sakamoto Days.